Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys ay kung paano nga ba sinisira ng devil or ni Satan yung destiny natin no, bilang Christian, no, bilang believers. No? Kasi ito si Satan ay alam niya kung ang mga believers ay nakadestined for greatness. Kaya niya ginagawa na sinisira niya yung destiny ng mga believers, ng mga Christians ay para hindi nyo na ituloy kung ano yung in-entrust ni God sa inyo na journey. Para tumigil na kayo kasi kapag itinuloy-tuloy nyo, magiging banta kayo sa kingdom niya. Diba? Alam nyo naman na nagpapakalat si Satan ng maling information sa mundong ito, di ba? Mga kasinungalingan ang pinapakalat niya. So ngayon, alam niya na ang isang believer ay nakadestined for greatness. Halimbawa, no, dinestined ka ni God, maging prophet ka, or maging teacher ka, or maging priest, or maging pastor ka. Alam ng devil yan, at saka ng demons, no? Kasi si Jesus Christ noong nag-cast out siya ng demons, kahit na hindi naman niya pinapamalita na siya ay anak ng Diyos, alam ng demons na kung sino siya. Alam ng demons kung ano ang authority niya, kaya sila ay nanginig, natakot sila kay Jesus Christ, no? So, alam ng mga demons yan, alam ni Satan kung ano ang magiging destiny natin, no? Kasi nga, mula nung maliit pa tayo, may naka-assign na demon sa atin, no? Kumbaga, pinag-aralan na tayo ng mga demons na ito, no? Kaya i-expose ko sila sa inyo, no? Kung paano nga ba sinisira ni Satan yung destiny natin bilang believers, no? Kasi ako danas ko ito, no? Tulad din nakasaad sa Bible, sabi ni God sa Ephesians chapter 5 verse 11, take no part in the unfruitful work of darkness, but instead expose them, di ba? Huwag na natin silang pagtakpan, huwag natin silang i-cover up kung hindi ilantad natin kung ano yung mga ginagawa nila para maging aware lahat ng mga believers, no? Para maging aware lahat ng mga tao, no? Kung ano nga ba ang gawain ni Satan, no? Itong Satan na ito, ay alam niyo nang marami siyang connection sa mundo, no? Katulad na lang ng mga agents niya, yung gumagamit ng witchcraft, no? Itong mga gumagamit ng witchcraft na ito, alam nila kung ano ang magiging destiny mo kasi halimbawa nanakawan ka nila ng gamit mo, personal na gamit mo, gagamitin nila yung personal na gamit mo para mag-tune in sila sa frequency nyo. Makikita nila ngayon kung ano ang magiging future nyo. Makikita nila kung ano yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Diba? May ganun silang kakayahan, no? Gawa ng witchcraft nila, no? Kaya dapat maging maingat tayo, no? Kung ano nga ba ang dapat nating gawin, no? Para maiwasan natin itong plano ng devil sa atin at saka yung mga demons niya, no? Para hindi masira yung pananampalataya natin sa Diyos, no? At saka pinaalala din yan sa atin, sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking for someone to devour. Resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world, diba? Sinabihan nga tayo na maging mapagmatsyag tayo at saka maging alerto daw tayo kasi yung kaaway natin ay gumagala daw na parang roaring lion. Naghahanap daw siya kung sino yung mabiktima niya, di ba? Kaya ang sabi dito, labanan daw natin ito si Satan, yung devil, no? Manatili daw tayong matatag sa pananampalataya natin. Dapat malaman natin na lahat ng kapatid natin sa pananampalataya ay parihas yung dinadanas natin sa mundong ito, no? Ang mga dinadanas natin ay pinapahirapan tayo ni Satan, di ba? Gawa nga ng, kung pinapahirapan tayo ni Satan, no? Halimbawa, no? Kung ano man yung ginagawa niya sa atin, halimbawa ninanakawan ka niya, or halimbawa sinisira niya yung gamit mo, or gusto kang patayin, inutusan niya yung mga agents niya para gawin yun sa'yo. Hindi siya interesado sa gamit mo para sirain yung gamit mo. Hindi siya interesado doon sa pera mo. Interested siya sa ang pananampalataya mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahirap niya sa'yo. Ay gusto niya sirain yung pananampalataya natin sa Diyos para gusto natin si God kung ano nga ba ang papel natin sa buhay niya, lalo na kapag hindi mo mahagilap si God sa panahon ng kagipitan mo, sa panahon ng pag-aatake sa iyo ng devil, tapos hindi mo mahagilap si God, no? Katulad na lang noong nangyari kay Job, di ba? Si Job ay nawala lahat ng kayamanan niya, nawala lahat ng anak niya, di ba? Kinuha sa kanya lahat. Pero hindi siya nawala ng pananampalataya sa Diyos, no? Kung ano sinabi niya, sabi niya ay nakahubad daw siyang ipinanganak sa mundong ito, nakahubad din daw siyang babalik doon sa Diyos, di ba? Yun ang sabi niya. Tapos sa halip na i-curse niya yung pangalan ni God, worship siya, no? Eh doon pa lang na-defeat ni Job si Satan, no? Kasi hindi niya pinapahalagahan yung material na bagay, kahit yung anak niya hindi niya pinahalagahan, no? Ang nangyari sa kanya, ni-restore ni God kung ano man yung nawala sa kanya, mas doble pa, pati yung mga anak niya, no? Nagkaroon siya ng ibang anak. Ni-restore ni God kung ano yung nawala sa kanya, no? Mas doble pa, di ba? Dapat ay ganun tayo, no? Firm tayo sa pananampalataya natin, no? Kahit hindi nakagandahan yung nangyayari sa atin, no? So,
Alamin natin dito, no, kung ano nga ba ang gawain ng devil, ano nga ba ang ginagawa ng devil sa mga Christians, no, para alisin yung pananampalataya natin sa Diyos, para sirain yung pananampalataya natin sa Diyos. So number 1 na talaga, i-persecute niya tayo, pahihirapan niya tayo. Nandiyan na yung bibigyan kanya ng partner na mga narcissistic person, di ba? Lahat ng pamilya mo, mga narcissist, alam mo naman ang narcissist, napaka-toxic, no? At saka ang mga narcissist na ito ay mahilig sa manipulation, di ba? Kung hindi man narcissist, bigyan kanya ng karelasyon ng mga witch or di kaya wizard. Alam nyo naman na itong mga narcissist na to, itong witch at wizard, gumagamit yan sila ng witchcraft, no? Dahil nandyan nga ang power nila sa witchcraft para makamanipula sila sa tao, no? Kaya gagamitan ka ngayon ng witchcraft, napaka-toxic nitong mga ganitong klase ng tao, no? Kung ang purpose ni Satan, kung bakit ginagawa niya yan, ay gusto niya tanggalin yung love mo dyan sa puso mo, di ba? Kasi syempre, kapag nakakaranas ka ng hindi maganda sa relationship mo, as in, pati yung mga anak mo, mga toxic, mga anak mo ay mga swail, pati yung magulang mo, mga toxic, yung naging asawa mo, narcissist, ay siyempre, di ba? Makukwestiyon mo yung pananampalataya mo kay God, di ba? Magdadalawang isip ka kung talaga nga bang true Christian ka, kung talaga nga bang anak ka ng Diyos, dahil pinabayaan ni God kung bakit nangyari sa atin, no? Bakit nangyari sa atin yung mga ganong pangyayari, no? So ngayon, kapag ikaw sumuko ka, kapag ikaw tumigil ka dahil nahirapan ka, ay panalo si Satan, di ba? Panalo siya kasi yun talaga ang purpose niya. Ang sirain yung pananampalataya mo para hindi mo na ituloy yung journey mo, kung ano man yung inintrust or pinagkatiwala ni God sa iyo, no? Tulad ng anong sabi sa Bible, sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Diba? Yung thief daw, dumating lang siya, yung magnanakaw, dumating lang daw siya para tayo ay sirain, para tayo ay pagnakawan, para tayo ay patayin. Yun ang purpose niya. Kasi nga, gusto niya, ilihis tayo ng landas. Gusto nga niya na mawala yung passion natin sa ginagawa natin, mawala yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya tayo inaatake nitong Satan na ito, no? Ako, danas na danas ko yan, no? Tulad na lang ng mga gamit ko, madalas talaga akong masiraan ng gamit, no? Kahit ipakita ko pa sa inyo, madalas akong masiraan ng electric fan. Ayan yung electric fan ko, nakatambak hanggang ngayon, dalawa yan. Bigla na lang na hindi gumagana. Gawa nga ng witchcraft ng mga kaaway, kaya nilang magmanipula ng mga appliances, di ba? Minsan, nagluluto ako, yung mga gamit ko sa kusina, no, bigla na lang magkakrak na hindi naman dapat magkrak kasi hindi naman nahulog. As in, hawak-hawak ko, bigla na lang siyang magkakrak, no. Tapos minsan, mawala na lang bigla yung gamit ko. As in, maglaho na parang bula. As in talaga, hindi ko na mahagilap. Hindi ko alam, tinitrick nila. Kasi may kakayahan nga silang ganun. Alam niyo naman yung demons. Dahil yan sila ay may supernatural power, no? Kasi, halimbawa, itong mga gumagamit ng witchcraft ay nagkakast sila ng spell sa'yo, nagkakast sila ng witchcraft sa'yo, no? Nagtatawag sila ng demons. Ang servant nila ay yung familiar spirit. Ang familiar spirit na yan, kaya sa tinatawag na familiar spirit, dahil yan ang naka-assign sa'yo, kumbaga pinag-aralan ka na yan. Alam na niya yan kung anong mga kahinaan mo, alam niya kung anong kalakasan mo, alam niya kung anong mga kakayahan mo, kung anong potential meron ka. Kaya, yan ang inuutusan nila, no? Yung familiar spirit ang nagpe-perform para sa kanila, no? Nagtatawag sila ng demons, no? At yung familiar spirit na yan ay demons yan, di ba? Yan ang servant ng mga witches, no? Yung mga nag-aaral ng witchcraft, no? Yan ang gawain nila, no? Yan ang trabaho ng familiar spirit, no? Kaya kung ikaw, wala kang alam na tinatake ka na pala spiritually, ay talagang susuko ka sa pananampalataya mo dahil hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari sa'yo, kung talagang may Diyos nga bang nakatingin sa'yo, kung protected ka nga ba ni God, di ba? Anong sabi dito sa Hosea chapter 4 verse 6? My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me. And since you forgotten the law of your God, I also will forget your children. Di ba nakasaad nga dito na ang mga tao ay nasira sila dahil sa kulang sila sa kaalaman, no? Dahil yung mga kaalaman regarding sa Bible, yung kaalaman regarding sa spiritual ay hindi tinuturo ng pari, no? Dapat yung mga pari gawain nila yan katulad ni Jesus Christ, di ba? Alam naman natin na si Jesus Christ yung body of church, no? Dapat tinuturo sa church yung regarding sa spiritual, di ba? Regarding sa mga commandments ni God, kung ano yung mga bawal, kung ano yung hindi dapat gawin, no? So, ngayon, kung ang mga tao ay kulang sa kaalaman dahil hindi sila tinuruan ng mga priest or ng mga pari na ito, ay ang sabi ni God dito, kakalimutan din daw niya yung mga anak niya sa simbahan. Ibig sabihin,
yung mga nasasakupan niya sa simbahan, yung mga kasapi sa simbahan niya, kakalimutan din ni God, no? Ibig sabihin, tatanggalin ni God yung blessings doon sa mga nasasakupan niya dahil wala silang alam sa mga salita ng Diyos, no? Nire-reject nila yung salita ng Diyos, hindi nila pinag-aralan, di ba? Kumbaga, tinatanggihan nila yung mga salita ng Diyos kasi tayo bilang believers, bilang anak ng Diyos ay responsibilidad natin na pag-aralan ang mga salita ng Diyos, no? Para ay hindi tayo maligaw ng landas, para ay mamuhay tayo sa mundong ito na nasa tamang landas tayo, kaya dapat alam natin kung ano yung mga salita ng Diyos, alam natin yung mga bagay regarding spiritual kasi alam naman natin na si Satan talaga inaatake tayo bilang believers kasi ayaw nga niya na ma-fulfill natin kung ano man yung destiny natin, kung ano man yung in-entrust ni God sa atin, kung anong magiging tayo, no? Ayaw ni Satan na matupad yan, kaya gagawin niya lahat para isirain ka, no? Number 2 naman ang gagawin niya, sisirain niya yung mga positions mo, lahat ng pag-aari mo, halimbawa, trabaho, may trabaho ka, matanggal ka na lang bigla sa trabaho, or di kaya kung ano man yung mga ari-arian mo bigla na lang mawala sa iyo, lahat ng mga gamit mo mawala sa iyo, di ba? Sirain niya kung anong meron ka. Ako dati nung hindi pa ako nagre-review, nung hindi pa ako nagre-renounce, no, ng bawat luto ko sa kakanin ko, na-experience ko yan na nasisira yung kakanin ko, no, as in hindi ko siya napapakinabangan, na-experience ko yan, no, ginagawa sa akin ng demons, no, kasi nga may supernatural power sila, lalo na kung makalimutan mong i-review, makalimutan mong i-plead yung blood ni Jesus Christ, walang protection yung mga niluluto mo. Kaya nilang sirain yan kasi nga mayroon silang kakayahan na baguhin yung shifter sila eh. Halimbawa, yung paninda nila, gagamitan nila ng spells yan or magic para lumaki, pero ang totoo talaga maliit yun, no? Sa paningin mo lang yun, malaki kasi nga may magic, di ba? Ginagamitan nila ng magic, no? Kaya nilang i-shift yung yung mga objects, di ba? May ganun silang kakayahan. At saka, pangatlo naman na gagawin niya sa'yo, ay ihihiwalay ka niya sa mga mahal mo sa buhay, i-isolate ka niya, di ba? Katulad ng nangyari sa akin. Umpisa noong may naging nakarelasyon ako na narcissist na nag-aaral ng witchcraft, tapos tinanggihan ko nga yung narcissist na yun, iniwan ko kasi nang sasak ng energy, as in talaga, no? Gusto niya tawag ng tawag, gusto niya kausapin siya ng kausapin, nang halata ko na parang gusto niyang ubusin yung energy ko, kaya ang ginawa ko, iniwanan ko siya, no? So, ang nangyari sa akin noon, nung iniwanan ko siya, nag-iba yung takbo ng buhay ko, as in, nawala sa akin lahat ng mga mahal ko sa buhay, as in talaga, wala nang nandyan para sa akin, parang ako na lang mag-isa, parang walang may gusto sa akin, ganun ang pakiramdam ko noon, pati yung mga kapitbahay ko, pinagsasalitaan ako ng hindi maganda, na wala namang dahilan kung bakit pagsalitaan nila ako noon, mga ginagamit nga ng demons, di ba? Inaatake nga ako ng demons, inaatake nga ako ni Satan, ginagamit niya yung mga agent niya, no, para nga sumuko ako kung ano yung ginagawa ko, no, pero ako ay natutunan ko kung paano i-manage yung ugali ko, no, natutunan ko kung paano tanggapin yung disrespect, natutunan ko kung paano tanggapin yung mga pagmamaltrato ng tao sa akin, no, kumbaga ipasok ko sa isang taing ako, ilabas ko sa kabila, parang hindi na ako affected sa kanila, no, kasi nga nag-aralan ko kung paano ko kontrolin yung sarili ko, no, kaya may kakayahan ako na gano'n, na kahit anong mga sinasabi nila ay hindi na ako affected, no. As in, parang baliwala na siya kasi nasanay na nga ako sa mga sinasabi nila na wala namang dahilan para pagsalitaan ako. So, ang ginawa ko, minaster ko yung emosyon ko kung paano hindi mag-react, kung paano hindi maapektuhan sa mga sinasabi nila na wala namang katotohanan, no? At saka, ay pang-apat naman na gagawin niya sa'yo, sisira ang puri kanya, chismis kanya sa mga kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, 'di ba? Pag-usapan ka ngayon ng tao para masira yung reputation mo, masira yung dignidad mo, 'di ba? Para masira ka sa tao, para kapag ikaw nag-preach ka ng mga salita ng Diyos, walang maniniwala sa iyo kasi sirang-sira ka sa mga tao, 'di ba? 'Yun ang purpose kung bakit sirain ka. Ngayon, kung hindi pa siya kontento, kung hindi ka pa rin affected na sinira ka niya sa mga kapitbahay mo, diyan na papasok yung smear campaign, di ba? Inganyuhin niya lahat ng mga tao na maging against sa iyo para magalit sa iyo. Diyan ka na makaka-experience ng magagalit na lang bigla yung tao sa iyo, kinakainggitan ka na lang bigla, or di kaya ay nagsiselo sila sa iyo, or di kaya ay rejection after rejection yung mararanasan mo sa mga tao, no? Yan yung tinatawag na smear campaign, di ba? Intentional itong smear campaign, no? Talagang intended para sirain ka, para akusahan ka sa mga inaakusa na wala namang katotohanan, no? Yan ang gagawin ni Satan gamit yung mga narcissist niya, gamit yung mga nag-aaral ng witchcraft, no? At saka number 5 naman, halimbawa hindi ka talaga niya nasira dahil nga na-master mo yung emosyon mo, hindi ka affected, di ba? Hindi ka naapektuhan kung ano yung mga sinasabi sa'yo ng tao, anong gagawin sa'yo, i-curse ka.
I-curse ka niya para walang mangyari sa buhay mo. Hindi lang ikaw. I-curse niya yung kung saan ka nakatira. Halimbawa, sa ang city ka nakatira, kaya nilang i-curse yan yung mga tao na gumagamit ng witchcraft kahit yung syudad or kung saan ka man nakatira, mga tao sa paligid mo, mga tao sa lugar na pinuntahan mo. Kaya nilang i-curse yan para nga ikaw pagbintangan. Kasi nga sinira ka na niya. Sinira ka na niya sa tao, so ang gagawin niya sa mga tao, i-curse niya para walang mangyari dun sa mga tao. Para yung mga tao, ikaw ngayon yung pagbintangan, na ikaw yung nag-curse sa kanila, ikaw yung dahilan ng bakit na badlak sila. Pero ang totoo, yung mga nag-aaral ng witchcraft, kaya nga tinuturuan ko kayo, mag-rebuke kayo. Paano ninyo alisin yung sumpa sa inyo, no? Kung walang nangyayari sa buhay ninyo. Malamang may witches na umaatake sa inyo, may mga nag-aaral ng witchcraft na umaatake sa inyo, para nga ibintang nila halimbawa sa akin, para ibintang sa akin ng mga tao yung dahil nga siniraan na niya ako sa mga tao, na kesyo ganito ako, kesyo ganito yung ugali ko, na kesyo ganito ganyan ako, di ba? Siniraan na nga niya ako sa mga tao, kaya madali na lang sa kanya na paniwalain yung mga tao sa kasinungalingan niya, kasi i-curse nga niya yung buong city or kahit yung Pilipinas, kaya nilang i-curse, di ba? Yung mga nagtataasan na presyo ng mga bilihin, kaya nilang manipulahin na tumaas ang presyo ng mga bilihin, no? May ganong kakayahan yung witchcraft nila, no? Kaya dapat maingat tayo dito, no? Kasi anong sabi sa atin dito sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given him, but let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Diba ang nakasaad dito? Kung tayo daw kulang tayo sa karunungan, pwede tayong humingi kay God, no? Humingi tayo, kasi ako gawain ko yan, no? Kapag nagpipray ako, ay pinagpipray ko na bigyan ako ng karunungan ni God about spiritual, about sa Bible, no? Pinagdadasal ko yan sa Diyos, no? Tapos, anong sabi dito? Dahil si God daw ay generous siya sa lahat. Kung ikaw, nagpray ka, humiling ka sa Kanya, di ba? Gusto mo ng karunungan, gusto mo ng wisdom. Generous si God, bibigyan Kanya, basta ang paghiling mo, samahan mo ng pananampalataya, kasi ang tulad na nakasaad dito, kung ikaw humiling, tapos nagdadalawang isip ka, wala kang pananampalataya, ay para ka lang daw, alon sa dagat na tinatangay at saka tinutos ng hangin, no? Paling-paling, walang paninindigan. Kaya kung ikaw hihiling ka ng wisdom, samahan mo ng pananampalataya para mag-move si God para sa iyo, kasi tulad na nakasaad, si God ay nag-move siya sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Halimbawa, may hiniling ka sa Kanya, kung sasamahan mo ng pananampalataya na matatanggap mo talaga yung kahilingan mo, ibibigay niya sa iyo. Gamitin mo yung pangalan ni Jesus Christ, matatanggap at matatanggap mo. Ganun ka powerful ang faith, no? Kaya kung tayo humiling kay God para magkaroon tayo ng karunungan, magkaroon tayo ng wisdom, di ba? Magkaroon tayo ng knowledge about sa spiritual na bagay, dahil delikado ang mabiktima nitong spiritual attack, no? Delikado kung ikaw under spiritual attack ka, so hindi mo alam kung anong nangyayari sa iyo. Talagang sisirain ka nitong spiritual attack na ito, no? Talagang mawala yung pananampalataya mo sa Diyos, mawalan ka ng tiwala sa Diyos, mawalan ka ng pagmamahal sa Diyos, mawalan ka ng pagmamahal sa kapwa mo, na alam naman natin na ang greatest commandments ni God sa atin ay, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, di ba? With all your strength. And ang second greatest commandments ay, you shall love your neighbor as you love yourself. Kaya wag nating hayaan na dahil sa hindi magandang nangyayari sa atin ay mawala yung love natin para kay God or para sa kapwa natin, no? Kasi yan nga ang greatest commandment. Kapag na-fulfill mo na ang dalawang greatest commandments ni God, panalo ka na. Kasi syempre, pag nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo na magawang suwayin si God. Kahit anong pinag-uutos niya, susunod at susunod ka dahil nga nagmamahal ka sa Diyos, no? Kung mahal mo si God, syempre mahalin mo rin yung kapwa mo, kasi yan ang second greatest commandments niya, no? Kaya dapat yan ang wag nating kakalimutan, kasi sa lahat ng virtue ng isang tao, ang love ang pinaka-powerful, di ba? Ang love ang dapat nating pinaka-iingatan, dahil nga sa love na yan ay magagawa nating sundin si God, magagawa nating mahalin yung kapwa natin kahit kaaway natin, kung may taglay tayong pagmamahal dyan sa puso natin. Kaya huwag nating hayaan ay tanggalin ni Satan yung love natin sa puso dahil sa mga hindi magandang nangyayari sa atin, no? Dapat ay mapagtagumpayan natin yan, di ba? Dapat ay makasurvive tayo hanggang dulo, kasi ang nakasaad, those who endures till the end will be saved. Kung sino yung makatiis hanggang dulo, siya ang mga niligtas, no? At saka, ano nga ba ang dapat nating gawin para mapaglabanan natin or ma-resist natin itong devil na ito at saka yung mga agents niya na gumagamit ng witchcraft, no? Ang sabi dito sa Titus chapter 2 verse 12,
training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-control, upright, and ungodly lives in the present age, di ba? Dapat matutunan natin na sawayin, di ba? Dapat makasututunan natin itong mga gawain na hindi makadiyos, tapos dapat alisin natin sa mga buhay natin yung mga worldly passions, kung ano man yung mga kinakahiligan natin na gawin sa mundong ito. Alisin natin yan kasi ang sabi sa Bible, those who are in flesh cannot please God. Kung gusto natin na ma-please natin si God or mapakiusapan natin siya kung ano yung mga kahilingan natin, ay dapat iwasan natin itong mga worldly passions or mga hilig natin na makamundo, no? At saka dapat ay matuto tayo kung paano kontrolin ang sarili natin, no? Para hindi tayo magkasala sa Diyos. Kontrolin natin yung pananalita natin, kontrolin natin yung actions natin, kontrolin natin yung isip natin, kontrolin natin yung emotions natin para hindi tayo makalabag sa kautusan ng Diyos, no? Para magawa talaga natin kung ano yung mga pinapagawa sa atin ni God, no? Para hindi tayo mahulog sa trap ng mga kaaway. Tapos sabi naman dito sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Ang sabi dito, dapat ay maging malakas tayo. I-strengthen natin yung spirit natin kay God, diba? Paano nga ba yung mag-aral tayo ng mga salita niya, tapos magbasa tayo ng Bible, mag-worship tayo, ganun natin i-strengthen yung spirit natin sa Kanya, no? At saka nakalagay dito, put on the whole armor of God para daw makatayo tayo kung ano man yung plano na pwedeng gawin sa atin ng devil or ni Satan, no? At saka yung mga alagad niya, no? So, ano nga ba yung mga armor of God na dapat nating tataglay? Number 1 na talaga dyan ay truth, dapat katotohanan, righteousness, dapat lumakad tayo sa matuwid na daan, as in, ang pamumuhay natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Tapos, dapat may peace tayo. Kasi alam naman natin na pag true Christian tayo, nagtataglay tayo nitong fruits of the Spirit, no? Itong peace na ito talagang matik yan na kapag ikaw may Holy Spirit na katira sa'yo, talagang mararamdaman mo yung kapayapaan, no? As in talaga kahit na anong nangyayaring kaguluhan sa paligid mo ay nananatili kang payapa dahil nga yan sa Holy Spirit, sa fruit ng Holy Spirit, no? At saka, syempre, huwag natin kalimutan yung faith, pananampalataya natin sa Diyos para makatayo tayo kahit ano man yung pinaplano ng devil sa atin, no? At saka, yung kaligtasan, dapat meron tayong kaligtasan. Alam naman natin na kapag tayo na-seal na ng Holy Spirit, ibig sabihin, may kaligtasan na tayo. Seal ni God sa mga believers yung Holy Spirit para malaman natin na tayo ay may kaligtasan na. Pinagkalooban na tayo ng kaligtasan ni God, no? At saka, panghuli naman, kailangan nating mag-aral ng mga Word of God. Magbasa tayo ng Bible dahil yan, powerful weapon natin lahat ito. Kung ito nasunod natin, hindi yan magtatagumpay yung devil at saka yung kung sino man yung gumagamit ng witchcraft, ng mga atake sa'yo, no? As in, yung witchcraft nila, magka-crush lang yan sa'yo, babalik yan sa kanila. Kasi mga anak niya ay hindi pwedeng i-curse, hindi pwedeng gamitan ng mga kung ano-anong witchcraft, kung anong spells. Dahil nga, ang mga anak niya, lalo na kung masunurin sa kanya, ay mga protected niya, yung mga anak niya. Kung talagang ginagawa mo ang will ni God, lalo na kung ikaw may kuling ka kay God, no? Kaya sana, maintindihan natin ito, maunawaan natin ito para talagang makarating tayo hanggang dulo. As in talaga, matupad natin kung ano yung will ni God sa buhay natin, kung ano yung in-interest ni God sa buhay natin. Matupad natin ito nang manatili tayong nakatayo, manatili tayong may pananampalataya sa Diyos, manatili tayong malakas kapag nagawa natin, isuot natin yung full armor ni God, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!